Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang bombshell na inilabas ni Ginoong Raul Pal, ang CEO ng Global Macro Investor at dating executive ng Goldman Sachs, tungkol po sa posibleng susunod na hakbang ni XRP sa kasalukuyang bull cycle. Sinasabi po ni Ginoong Pal na malaki ang chance ni XRP na makapasok sa isang bagong growth phase habang ang kapital ay umaalis kay Bitcoin at tumutok na sa mga alternative cryptocurrencies. Ayon sa kanya, nasa tamang timing sa XRP para magpatuloy sa pagtaas at titingnan natin kung bakit. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, ano po ba ang position na XRP sa market ngayon? Si XRP ay kasalukuyang nasa isang consolidation phase, pero ayon po kay Ginoong Raul Pal, nagsisimula na itong umalis mula dito. Ayan, meron pong post dito si Ginoong Raul Pal. Ayan, may chart pa siyang mga pinakita rito na siyang ating ipapaliwanag. Ayan. Ipinakita po ni Ginoong Pal na si XRP ay meron itong 3.98% decline noong August 2025. Pero hindi pa rin nawawala ang bullish sentiment. Noong July, umakyat siya ng mahigit 35% na isa sa mga indikasyon na nagsisimula na siyang pumasok sa unang yugto ng isang malaking upward move. Kung titignan po natin ang mas malawak na picture, matapos tumaas si Bitcoin sa presyong $124,000, nakaranas siya ng pullback at dito na po nag-umpisa ang focus ng market na lumipat sa mga altcoins. Kung titingnan natin ang history, kapag nangyari ito, madalas ay ang mga profits na kinita mula kay Bitcoin ay nililipat sa ibang tokens. At isa na nga dito si XRP. Kaya sa market impact, kung magiging totoo ang assessment ni Ginoong Pal, may magandang pagkakataon na mag-rally si XRP at magiging isa po siya sa mga pangunahing beneficiary sa phase na ito. Ngayon ay paano ba umiikot ang mga historical cycles ni XRP? Ipinakita po dito ni Ginoong Pal ang isang long-term chart ni XRP mula po noong taong 2014. Kung titignan po natin ang pattern, makikita natin na may mga matagal na sideways movement o consolidation na nangyayari sa wedge or triangle formations bago po mag-breakout at magkaroon ng malaking price advance. Halimbawa, noong taong 2014 hanggang early 2017, nakakita tayo ng malaking descending triangle kay XRP bago po siya mag-breakout at umabot sa presyong $3.30 noong January 2018. Sumunod ay nagkaroon po siya ng matagal na correction hanggang sa huling bahagi ng taong 2020. At pagkatapos po ay nag-breakout siya at umabot sa $2 noong April 2021. Ngayon makikita natin na muli po siyang nasa isang consolidation phase at nagsusunod-sunod ang mga triangle formations. Nasa ilalim na lang siya ng $3 ngayon, kaya nakikita ng mga analyst na ito ay isang pennant formation na posibleng magtulak kay XRP pataas kung mag-confirm ang breakout. Kung mag-breakdown naman ito, posibleng bumalik po sa XRP sa presyong $1.70 hanggang $2. Kaya sa market impact, kung magtuloy-tuloy ang breakout at umabot po sa XRP sa $4, malamang ay makikita natin ang iba pang altcoins na aakit din ng interest. Kaya ang bullish sentiment ay magpapatuloy sa market. Paano ba nakakaapekto ang global liquidity sa crypto cycles? Ayan. Isa pang importante ang sinabi ni Ginoong Pal ay tungkol sa global liquidity trends. Ayon sa kanya, may malaking relasyon ang pagtaas ng global money supply or M2 metric at ang presyo ni Bitcoin. Makikita natin na karaniwang tumaas ang Bitcoin
mga 12 weeks pagkatapos mag-expand ang liquidity sa global scale. Pagkatapos, ang kapital ay dumadaloy sa mga ibang cryptocurrencies katulad ni XRP. Binanggit din po ni Ginoong Pal na ang mga major economies tulad po ng US, China, Japan at EU ay magsisimulang mag-refinance ng kanilang utang. Nangangahulugang ito ay kailangan ng liquidity support mula sa mga central banks. At dahil dito, magiging favorable ang mga kondisyon para sa risk assets tulad po ng cryptocurrencies. Sa pagdating po ng regulatory clarity at patuloy na adoption ng mga institutional investors, nagiging mas magaan ang kalakaran ng crypto market. Si Ginong Pal ay naniniwala na ang environment ngayon ay katulad ng 2017 altcoin rally. Kaya ang mga crypto tulad ng XRP ay posibleng makikinabang dito. Kaya sa market impact, habang patuloy po na dumarating ang mga institutional investors at mga malalaking pondo, makikita natin ang pagtaas ng liquidity kaya posible pong magsimula na ang bagong altcoin rally kung patuloy na tataas ang interest kay XRP. Ngayon ay ano po ang magiging epekto ng mga kondisyong ito kay XRP sa long term? Sa analysis po ni Ginong Pal, posibleng mag-extend pa ang bull market hanggang sa first half ng taong 2026. Kung magiging totoo ito, ang polisiya po ng mga central banks at ang patuloy na pag-ikot ng kapital ay mag-sustain sa capital market. Ayon kay Ginong Pal, ang phase na ito ng market cycle ay nagsimula pa noong kalagitnaan ng taong 2024 at patuloy na magsusustain ng momentum. Kaya't malaki po ang posibilidad na makikinabang si XRP. Samantalang ang mga pagbabagong ito ay hindi agad makikita sa presyo sa mga unang araw. Naniniwala po si Ginong Pal na ang momentum ay magsisimulang mag-intensify sa mga susunod na buwan. Sa market impact, kung patuloy na lumakas ang cycle at magtulungan po ang mga factors na ito, makikita po natin na si XRP ay magkakaroon ng malaking momentum sa mga susunod na taon. Yan, bilang panghuli, kung susundin natin ang analysis po ni Ginoong Raul Pal, malaki po ang posibilidad na si XRP ay papasok na sa isang bagong growth phase. Kasama sa mga factors na ito ang rotation ng capital mula kay Bitcoin, ang pagpapalakas ng liquidity sa global scale at ang patuloy na pag-usbong ng regulatory clarity. Kaya sa susunod na mga buwan, siguradong makikita natin si XRP na nagsisimulang mag-breakout mula sa mga consolidation patterns niya at magtulungan ang mga major factors sa market. Kaya wag po nating kalimutan mga ka-crypto na ang mga cycles sa crypto market ay staggered rallies. Kaya't lagi po tayong maghanda at mag-monitor ng mga galaw ng mga assets. Sa XRP ay posible pong maging isa sa mga malakas na performer sa susunod na leg ng current bull cycle. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.